Kasi pinag-uusapan natin this morning, the joy of being connected. Alam niyo po, blessed tayo dahil una, we are Asians. That's number one. Blessed tayo, we are Asians. Number two, we are Filipinos. Okay? Bakit ba sinasabi ng pastor yun? Kasi, malakas yung sense natin ng being in a community, right? Malakas yung ating ganong awareness. Yung pakikipagkapwa. Yan. Malakas sa Pilipino yan. Pakikipagkapwa. Observe the jet yan. Mga Westerners, whether from West or East Europe, sila napaka-individualist, no? Individualistic. Yan. Malaga sa kanila yung privacy. Okay? So, hindi ka pwedeng pumasyal sa bahay na may bahay na walang imbitasyon. Hindi ka pwede. Hindi pwede yun. Sa atin, di ba? Isigaw lang, no? Mare! Mayroon naman kabatis dyan! Ibang Asian, iba ang Westerners, iba ang kanilang mindset and worldview. At kaya nga sabi ko, salamat tayo ay Asians, salamat tayo ay Filipinos, and that is also the reason why churches in those places are struggling and some are dying. No? Dahil hindi na mahalaga, hindi na importante, ganun din. Wala na sa kanila yung community. No? Kumbaga, kanya-kanya. Yung kapitbahay nila doon. Siguro si Jet, mga kapitbahay niya, hindi niya kilala. Hindi nga kilala. Hindi kilala yung kapitbahay. Okay. Nangyayari na rin yan sa Pilipinas ngayon dahil sabi ng gano'n, Filipinos are the most active in social media. Totoo ba? Tapos nga ng kamay dito walang cellphone. Yan na lang, walang cellphone. Pero lagi nangihiram. Okay. 86.75 million identities are now participating in social media, no? Used in the Philippines. And each day, yan, totoo kaya ito? Mga kabataan, totoo ba ito? People spend an average of 3 hours and 34 minutes on social media. Totoo ba? Sabi ng mga nanay, hindi po, mahigit pa dyan. It's more than. Kaya, ito ang resulta, no? Ang resulta, Filipinos are the most sleep-deprived people in Southeast Asia. Tayo yung mga laging puyat. Tanong may katabi mo, totoo ba yan? Tingnan mo mata. Huwag na tanongin, tingnan mo yung mata. Puyat nga yan. At kapag ikay puyat, ang naapektuhan yung iyong kalusugan. Tama ba? Kulang sa tulog, di ba na, kasi may insomnia ito, kulang talaga lagi sa tulog. Kulang sa tulog, mahina ang immune system, ang ating health. Okay? Kaya sabi doon sa pinalitan mga signage sa Hilpuyan, ginawa niya. Ginawang Hiltulog. Ilang araw ba yan nakakabit? Parang isang linggo ata yan eh. Kasi mga puyat daw mga Pilipino, kaya nagbasa siguro yan na yung fee, na hindi mo nakita. Hindi ka naman sa bendiyan, kaya hindi mo nakita. Pero lahat ng signage na nakalagay, tulog. Matulog daw muna. Yan, lagyan puyat. Okay? At ito pa yung masaklap. No? Hello, mga kabataan. Hello. Filipino youths are the loneliest in Southeast Asia with about 6 in 10 Filipinos. Now, they have feelings of loneliness.
Tingnan yung mga kabataan katabi nyo. Malungkot ka. Makabang malungkot. Bakit? Bakit kaya gano'n? Kasi, itong negative effect ng social media, yung kapag nasa cellphone ka, usually, naka-isolate ka. Tama, no? Pag hawak mo cellphone mo, wala kang kausap na iba. Yung joke na nag-family out sila for dine, kakain sila, pero pagdating doon sa restaurant, hindi naman sila nag-uusap dahil may kanya-kanya tao. Kahit nasa grupo ka, naka-isolate. Kahit nasa grupo ka, meron ka rin sariling mundo. At meron yung effect. May negative effect yun. Meron yung hindi magandang resulta sa atin. At yun yung pagiging malungkot. Hindi pinapansin, pero nagiging malungkot ka. Ang dami mong friends. Sino nung may mga 4,000 friends sa Facebook? 3,000 friends sa Facebook. More than! Kung meron kang 3,000, 4,000, 5,000, sigurado ako sa inyo doon, mahigit kalahati hindi nyo friends. Friends nyo sa Facebook, pero hindi nyo friends. Mas kaaway nyo pa nga di ba? Nakalagay friends, pero nag-aaway kayo. Di ba? At pag tumingin ka, nakita mo, pinapost na yung pasyal nila. Lalo kang nalulungkot. Post niya yung bago niyang damit. Lalo kang nalulungkot. Ano ba ito? Post niya yung masasarap na pagkain kinakain. Naku, nalungkot ka lalo. Post niya yung mga pinapas. Ay, naku naman. Ba't pa ganito buhay? Lalo nalungkot. Di ba ba? May epekto sa atin. Nagiging malungkot. Maraming kabataan after the pandemic. Hindi ako na magbanggit. Na bago mag-pandemic, ay, napaka-bigo. Pagkat sumagpat ng pandemic, napaka-mahihain. Di po ba? Yun yung resulta ng nakababad tayo sa social media at na-isolate tayo at nalulungkot tayo. At hindi yun kalooban ng Panginoon. Because human beings are not designed to be alone or to be isolated. No? Dahil nilikha tayo ng Diyos as social beings. We are social beings. Yun ang likha ng Diyos. Yun ang disenyo ng Diyos sa tao. Ganun niya tayo nilikha. Hindi tayo katulad ng yung mga animals like I think tiger, nag-isolate ang tiger, pero pag kailangan niya ng mate kasama, ang lion nag-community ang lion. Pero mga hayop na nag-isolate. Pero ang tao, ganun din, kailangan natin ng community. No? We are social beings. We are created to live in a community. No? Sabi sa Genesis 1:26, can we read together sabay-sabay? Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Paano pinakilala ng Diyos ang sarili niya? Sabi ng Diyos, sabi niya, likhain natin ating larawan, ating wangis. Yung imahe ng Diyos na pinapakilala niya sa tao, He is in the community. He is in the community. At yun din ang nais ng Diyos. No? Nais ng Diyos na likhain tayo sa wangis in His image, no? Image of God, na isang social being. Dahil sabi ng Diyos sa kanyang sarili, natin at atin. God is a social being, and therefore, in His image we are created, we are also a social being. Tama po ba? Yun ang pagkalikha niya sa atin. Hindi pwedeng mabago yun. Pag nabago yun, may problema. At yun na problema. Malulungkot ka. No? Malulungkot ka. May kulang. Pag wala ka sa community, may kulang. No? Pag inihiwalay mo sarili mo sa community, subukan nyo lang. No? Huwag nyo kausapin yung mga kasama mo sa bahay. Maghapon. Ano mangyari sa iyo?
Diba? Hello? Pag ganyan yung katabi mo, gising mo, uy, huwag ka ganun. Diba? Maghapon. Yung mga kabataan ngayon, nagugulong sa kanilang mga kwarto, kahit maghapon walang kausap. Diba? Meron pang ibang kaakibat na sakit yan. No? Yung nagkakaroon na UTI, dahil pinipigilan ang diba? Nagkakaroon ng ulcer, dahil kahit gutom, ayaw kumain. Diba? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun, diba? Ikaw yun, diba? It is the reason why ang design ng Lord sa ating pananampalataya mapabilang sa community. Hindi siya katulad ng Hinduism. Sa Hinduism, you can have your own spiritual journey alone. Diba? Yung pray, eat, and love ni Sineo. Who's that actress? Julia Roberts. Mag-isa siyang for the quest of happiness. Mag-isa. Pero natapos siya, kailangan niya pala ng kasama. Hindi pala kaya na mag-isa. Sabi mo sa tali mo, kaya kailangan kita. Yeah. That's why I need you. Di po ba? Hindi disenyo na Diyos na mag-isa tayong naglalakbay. Kailangan natin ng community. Kailangan natin ng iba. Yun ang disenyo ng Diyos. Lalo na sa mananampalataya, kailangan niya ng church. Magiging malago, malusog, at matatag ang ating pananampalataya kung aktibo kang miyembro ng isang community of faith or church. Pag hindi ka active sa isang community of faith, wala mag-praise sa iyo. Wala magbiministeryo sa iyo. At wala kang pagbiministeryuhan. Kasi yung pagbiministeryo, paraan din ng paglago sa pananampalataya. Kaya hindi kalooban ng Diyos o nais ng Diyos na isang totoong mananampalataya ay nakahiwalay or isolated. Nakahiwalay sa iba o nakahiwalay sa church. Hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, nung nilip up yung social distancing, tagal sa atin no? Amerika, nagwawala ng mga tao Ayaw na nila Pero tagal tayo, may isang taon. Kaya pala, that's the reason why mga Pilipinos ang merong malulungkot na mga bata dahil extended social distance. Hindi maganda ang epekto sa mga kabataan natin. Okay? Pero iba ang kagalakan natin sa isang mananampalataya kung you belong to a church na nagmamalasakitan, nagmamahalan, at nagpapalakasan. Pag makatagpo kayo ng church, hindi ka man sasabi ng seat of hope. Ito yung church na yon. Pero tayo ay nasa process ng paglago sa church. Especially ang Tandubang, 4 na taon pa lang tayo. This is a 4 years old church. At natututo pa tayo. Okay? At gusto natin maging isang church na nagmamalasakitan, nagmamahalan, at nagpapalakasan. At magagawa natin yon kung magtatalaga tayo ng ating sarili sa community na ito. So let's read Hebrews 10, 23 to 25. Sabay-sabay po. Let us seek the sanctified confession of our hope without wavering. For he who promised is reliable and trustworthy and faithful to his word. And let us consider thoughtfully how we may encourage one another to love and do good deeds, not forsaking our meeting together as believers for worship and instruction, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more faithfully as you see the day of Christ's return approaching. Amplified version. Okay? So, ito ang kalagayan ng church na sinulatan ng Hebrews. At twice the words encourage one another was mentioned in this passage. At ang tanong, bakit
ina-encourage niya. Una sa lahat, itong Book of Hebrews was intentionally written to encourage his readers. Palakasin ang loob ng kanyang mga sinulatan at yun yung ginagawa ng author at may debate pa kung sino sumulat, kung si Pablo ba o si Silas o si Apollos. Ako personally parang sa tingin ko si Apollos, no? At ina-encourage niya yung kanyang mga audience, ang kanyang readers na sa kabila ng kanilang bad situation, no? Hebrews 3:12, sabi nga, let's read again. Take care, brothers and sisters, that there not be in any one of you a wicked, unbelieving heart, which refuses to trust and rely on the Lord, a heart that turns away from the living God. Meron silang potential na mag-backslide, no? Dahil sa kanilang nararanasan. Marami sa kanila nanlalamig sa pananampalataya dahil sa persecution, no? At ang tanong, anong klaseng persecution meron sila? No? Bakit ba sila nanlalamig? Bakit ba sila lumalayo sa church? Ano ba yung persecution na nararanasan nila? Again, Hebrews 11:36, ito yung kanilang persecution na nararanasan. Tingnan natin kung meron tayo dito, ha? Kung ito rin yung karanasan nyo. Okay? Sige, basahin natin. Mayroon namang hinamang at hinagupit. Meron po dito? Wala pa yun. At meron din. Meron po? Wala pa. Okay, verse 37. Ang iba naman pinagbabato. Meron ba? Wala. Ito, mabigat to. Nilagay sa dalawa. Wala pa. Tinukso. Baka meron. Pastor JP ba? Meron. Pinatay sa taba, ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing, ang iba'y namulubi, inapi. Noon, pag mananampalataya, alam kang Kristiyano, economically deprived. Kinukuha yung ari-arian mo, hindi ka tinatanggap sa trabaho, yun yung karanasan nila noon. Kaya iba namulubi, inapi, pinagbalupitan. Kung yung iba, ang persecution, namatay, tapos na. Ito, prolong, no? Prolong na persecution. Nagugutom ka. Okay, verse 38, sabay-sabay. Hindi ka dapat sa kanilang daigdig, nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan, nagtago sila sa mga yungin at uga. Mahirap yung kalagayan nila. Kaya, itong sumulat ng Hebreo, ina-encourage sila. Pinapalakas ang kanilang loob. No? Mangyari sa atin yun, talagang ganun din gagawin ni Pastor, no? To encourage everyone. Ano sa palagay natin dahilan kung bakit kailangan connected sa church? Itong sinulatan sa aklat ng Hebreo, ika nga sabi ng ating buktong-buktong. Anong ata na yan? Yan, alam itong buktong na to. Sige, basahin natin. Takot ako sa isa, pero mas matapang ako sa dalawa. Ha? Si Nanay Telma. Si Nanay Telma ba niya? Takot sa isa, pero matapang sa dalawa. Si Nanay Telma. Matalino ka. Ikaw na, yan na. Tulay kawayan. Tama na? Tulay kawayan. Pag isa lang yung tulay kawayan, takot ka. Pero pag dalawa na siya, matapang ka na. Ibig sabihin, may encouragement sa number. Tama ba? Mas matapang ka kapag may kasama ka. Tama ba? Pero pag nag-iisa ka, kahit madilim. Pero marami kayo, madilim. Brown out. Okay lang. Pero mag-isa ka nag-brown out. Pero kang takot. Okay? May encouragement pag nasa community ka. May lakas na loob pag may kasama ka. Kaya, mas matapang magpatuloy sa pananampalataya. Kung verse 24, sabi gano'n, isingin ang damdamin ng bawat isa. Verse 25, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Diba? Pag may nanghihina kayo, biglang may mag-chat sa inyo,
Nangihina kayo, kaya maganda yung ginawa ni Sister Lynn na grupo, no? Yung day group. Magandang i-apply yun. Magandang i-apply yun na magkaroon, bukod sa T40, kasi yung T40 for for unbelievers, yung day group for the believers. Maganda yun. Ako nag-iisip ako, dahil biglang marami akong kinasal dito, mga young couples. I'm planning to have a live, parang regular seminar or talk about sa mga young couples. Magsabi kayo kung saan nyo gusto. Gusto nyo dito sa Kanlubang o sa Banyadero. Yung mga young couples, magkaroon tayo ng group. Okay? Anyway, we have materials. Pwede gamitin na galing sa Canada. So, we can share ni Sister Joy sa inyo. Sagot nga kayo ng amen kung gusto nyo. Parang mahina, ayaw ata na. Gusto nyo po ba? Schedule natin. Maganda yan. Sabi nga, kaya nga mga kapatid, ang isa sa dahilan ng pagdalo natin sa pagtitipon, hindi lang punta ako sa church para ma-bless. No? Not only that, kundi maging pagpapala din sa iba. Amen po ba? No? Yung pag-aalis lang sa bahay, o nag-aayos ka, ito yung prayer mo, Lord, sino makikita ko sa church na pwede kong encourage? Maganda po yun, di po ba? Kaysa yung, sana ma-bless ako ngayon. Ay, may pagpe-pray ako. May hiling niya naman ng prayer para ako dadalo. O kaya, bago damit ko para hindi agad masira. Church ako. Kundi, pupunta ako sa church at magmi-ministeryo ako sa sino man i-lead sa akin ng Lord. Amen? Magandang mindset yon para maging pagpapala tayo sa iba at sa bawat isa. Masaya ang dumadalo sa pagtitipon, pero mas may kagalakan kung tayo ay pagpapala sa kapwa mananampalataya. No? Ang atin nito ay kagalakan sa puso ng iba at kagalakan sa puso mo. Iba yung saya na meron ka ng pagpala. Iba yung saya na may taong napalakas mo ang loob, na ipanalangin mo. Iba ang saya nun. No? And a loving church na, nagpapalakasan sa bawat isa ay pwedeng ihalin tulad sa mangroves. No? Alam niyo yung mangroves yung Bakawan? Nakita kayo ng Bakawan? Kahit dadaanan ng bagyo o daluyong, nalala ko bigla ang Tacloban. Talagang wash out sila, no? Wasak sila. And a reason is, tinanggal nila yung mga mangroves. Pero kung hindi nila inalis yung mangroves, kahit paano, may babasag sa daluyong. Yung storm surge. May babasag. Kaso wala na, malaya na yung storm surge. Lahat ng dadaanan niya, malinis. Kaya pagdating sa community, linis ang community. Pero kung nandun yung mangroves, sigurado, may puprotekta sa kanila. No, yung natawag natin na coastal forest. No? Coastal forest. No? Kaya sa Palawan, pag mag-apply ka ng marriage license, ang requirements, magtanim ka muna ng bakawan. Mahalaga. Bakit? Tingnan natin itong larawan na to. Look at this. No? Grabe yung bakawan, no? Si Joy, napadaan ko dyan sa Palawan Dinala ko siya sa isang lugar sa Palawan, sa Brooks Point. At dumaan kami sa gitna niya, no? Sabi ko, sana walang buwaya. Walang buwaya. Paghakbang ni Joy, yung sinelas, laging naiiwan sa ilalim. Naiiwan yun kasi nakasinelas. Paghakbang niya gano'n, pag-akat ng paa niya, hanggang dito yung putik Wala na sinelas niya. Kaya yung mga kabataan kasunod namin, ang trabaho, taga-dupot ng sinelas. Kaya hindi nyo, paano tutumba yan? Diba?
Hindi yan tutumba. Kahit may daluyong, kahit may tsunami, kahit may bagyo. Kasi kapit-kapit siya eh. Di ba? Sama-sama. Kaya, higit sa lahat, kaya tayo ay may kagalakan sa pagtitipon ay dahil because we have God in our gathering. Amen? As Jesus said, may 2 o 3 na nagkakatipon, pinangako niya ang kanyang presence. Amen po ba? Amen. So, masaya na ang pagtitipon, plus, ang pagtitipon ng church ay kasama ang presensya ng Diyos. No? And of course, He is the owner of the church. No? Church is His people, God's people. Okay? Tayo lahat ay tumayo. And let's read again, Hebrews 10:23. At sabay-sabay. Magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Ano pang pwedeng idahilan natin para ipagpaliban ang pagdalo sa pagtitipon? Na tuwing dadalo tayo sa pagtitipon ng church, palagi natin isa-isip na kasama sa ating layunin ay kung paano magiging kalakasan o pagpapala sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. Pag pupunta tayo sa church, saan man church, sa community of faith, isipin natin paano ako magiging blessing sa iba. Isipin natin kung ang bawat church ng City of Hope kasama ng Kanlubang, ganito ang layunin sa bawat pagtitipon. Ito'y magiging isang church na nagmamahalan at nagmamalasakitan. So let's read Hebrews 10:23 again up to 25. Sabay-sabay. Magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag na mag-alinlangan pa ipagkatapat ang nangako sa atin. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin kagalitaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan iba, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo ngayon nakita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, pagpalain ka ng Panginoon.